Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, unti-unting lumalabas ang isang bagong realidad. Ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay hindi na basta isolated o hiwa-hiwalay na ahensya na halos walang kapasidad. Ngayon, unti-unti nang nagiging isang tunay na puwersa. Isang puwersang kayang magpakita ng presensya, magbigay proteksyon, at magpatunay na hindi basta magpapasindak ang Pilipinas, lalo na sa Scarborough Shoal at iba pang bahagi ng WPS. At habang ito ang nangyayari sa atin, may isa pang malaking balita mula sa labas, ayon sa isang bagong simulated wargame, kaya umanong talunin ng China ang Estados Unidos sa isang digmaan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Para sa rehiyon? At para sa kinabukasan ng tensyon sa Indo-Pacific. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang kabanata, ang presensya ng PCG at BFAR sa Scarborough Shoal. Sa information post na ibinahagi ni Ray Powell, isang analyst na kilala sa pagmonitor ng West Philippine Sea activities, makikita ang isang mahalagang pagbabago, kaya na ngayon ang Pilipinas na mag-deploy ng sabay-sabay na mga barko mula sa Coast Guard at BFAR. Hindi ito yung isang barko lang, hindi lang dalawang barko. Fleet ang ipinapadala natin, at iyon ay isang bagay na hindi natin madalas makita noon. Ayon sa kanyang ulat, ang 44 na meter patrol ship BRP Cape San Agustin, kasama ang 6 na 30 meter BFAR vessels, ay dumating 30 nautical miles east ng Scarborough Shoal mula pa kahapon ng hapon. Posibleng para ito sa tinatawag na Kadawa Mission, isang operasyon para suportahan ang mga mangingisdang Pilipino na ngayon ay hirap nang makapasok sa kanilang tradisyonal na fishing grounds dahil sa agresibong exclusion zone enforcement ng China. Pagkatapos nilang dumating, nag-reposition sila overnight sa 70 nautical miles southeast ng shoal. Isang malinaw na indikasyon na tactical ang kanilang galaw. Hindi basta papasok, hindi rin basta tatambay. Kumikilos sila ayon sa sitwasyon, at kung saan pinakakailangan. Pero hindi rin nagpapahuli ang China. Ayon pa rin kay Powell, may hindi bababa sa 6 na China Coast Guard ships at 10 maritime militia vessels na active at aggressive sa area. Ito ang nagiging dahilan kung bakit halos imposibleng makabalik ng malaya ang mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Kaya napakahalaga ng presensya ng PCG at BFAR doon. Hindi lang sila nagbabantay, hindi lang sila umiikot, nagsisilbi silang escort, shield, at simbolo na may Pilipinas na nagtatanggol sa kanila. At hindi lang isang Kadawa Mission ang kasalukuyang nangyayari. May pangalawa pa, sa pagitan ng Sabina Shoal at Palawan. Sa mission na yon, kasama ang isang 44 na meter PCG ship, ang BRP Cape Engaño, at ang fish carrier na MV Mamalakaya. At kahit nasa gitna ng sarili nating territorial waters, 2 China Coast Guard ships ang sumalubong sa kanila, less than 50 nautical miles mula sa Philippine coast. Mismong halos harap-harapan sa sarili nating tahanan. Kasabay nito, nagpapatrol din ang BRP Malapascua, isa pang 44 na meter PCG ship, 25 nautical miles northwest ng Sabina Shoal. Suportado ito ng Philippine Mission, pero mino-monitor at sinusundan sila ng mas malaking China Coast Guard vessel, ang CCG 23,150, isang 60 meter ship. Sa madaling salita, hindi ordinaryo ang movement ngayon sa WPS. 3, 4, 5, minsan higit pa, na barko ng Pilipinas ang sabay-sabay na nag-ooperate sa magkaibang sectors. At kung titingnan ang kabuuan ng larawan, lumalabas ang isang matinding pattern, nagiging visible force na ang Pilipinas. At hindi lang yon, habang nandoon ang daan-daang mangingisda, at habang umiikot ang mga barko natin at China, may isa pang presensya na hindi dapat kalimutan. Ang Estados Unidos ay nagpadala rin ng kanilang P-8 Poseidon, isang advanced maritime patrol aircraft na kayang mag-detect, mag-track, at mag-monitor ng submarines, surface ships, at iba pang maritime activity. Ang P-8 ay isang strategic asset, at ang paglitaw nito sa area ay hindi aksidente.
Mensahe ito, mensahe na may mata ang allies, at alam nila ang nangyayari. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang malaking balita, ang controversial na ulat na lumabas mula sa isang simulated war game na nagsasabing maaaring matalo ng China ang US sa isang digmaan, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa Taiwan. Ayon sa report na ibinahagi ng Newsmax, ang simulation scenario ay nagpapakita na mabilis umano ang magiging tempo ng Chinese offensive operations. Sa loob lamang daw ng ilang araw, kaya nitong ma-establish ang unang bahagi ng kanilang campaign bago pa makapag-deploy ng malawak ang US forces. Ang dahilan daw nito, geographical proximity, mass production advantages, at malaking missile stockpile ng Beijing. Ito ay simulation lamang, hindi totoong digmaan, pero nagbibigay ito ng babala. Ang ibig sabihin nito, hindi dapat baliwalain ang capability gap na lumalaki sa pagitan ng China at US pagdating sa Indo-Pacific Rapid Response Operations. Sa lakas ng missile forces ng China, kabilang ang anti-ship ballistic missiles, anti-access area denial systems o A2, AD, at mabilisang mobilization ng kanilang Navy at Air Force, nagiging mas komplikado para sa US na pumasok sa conflict zone ng walang matinding casualty risk. Pero ano ang epekto nito sa Pilipinas? Una, kung totoo ang trend na lumalakas ang China militarily at nagiging mas aggressive politically, mas lalong magiging mahalaga ang presensya natin at ang mga alliance commitments natin. Hindi pwedeng puro diplomatic notes lang. Kailangan may nakahanda, may capacity, at may deterrence. Ikalawa, ipinapakita rin ito kung bakit mahalaga ang ginagawa ngayon ng PCG at BFAR na pagpapalakas ng kanilang operational presence sa WPS. Kung darating ang panahon na magiging mas region-wide ang conflict dynamics, bawat bansa sa paligid, lalo na ang may territorial stake tulad ng Pilipinas, ay magiging strategic flashpoint. Hindi man tayo ang primary battlefield, pero magiging critical point tayo sa logistics, access, intelligence operations, at maritime control. Ikatlo, ang paglitaw ng wargame results na ito ay maaaring maging dahilan kung bakit mas magiging visible pa ang military at surveillance presence ng US sa ating teritoryo. Hindi bilang paghahanda para sa digmaan, pero bilang deterrence, pagpapakita na hindi basta-basta pwedeng i-bully ang mga maliliit na bansa dahil may konsekwensyang militar at geopolitical ito. Pero balik tayo sa pinaka-importante para sa mga Pilipino. Ano ang immediate implication ng mga pangyayari sa Scarborough Shoal? Sa ngayon, ang COD-WA missions ay hindi simpleng humanitarian o fishing support missions. Isa itong political statement, isa itong operational strategy, isa itong proof of presence. Hindi na tayo basta umiwas. Hindi na tayo basta nagrereklamo sa media. Ngayon, pumapasok tayo, nagsisilbi tayo, at may kasamang state vessels. Ang mga barko ng PCG at BFAR ay hindi warships, pero ang kanilang papel ay napakahalaga. Ang kanilang trabaho ay nasa gray zone, ito ang lugar kung saan walang shooting war pero may constant na harassments, shadowing, blocking, ramang, at intimidation. At sa gray zone na ito, ang pinakamahalaga ay hindi magpanik, hindi mag-react ng sobra, pero hindi rin umatras. Sa kabilang banda, malaking bagay ang suporta ng P-8 Poseidon flight. Hindi lang ito simbolo, actual eyes and ears ito ng allies. Kung may mangyari, may record. Kung may violation, may witness. At kung may escalation, may immediate intelligence response. Ngayon, kung titignan nating mabuti, ang pangkalahatang larawan ay malinaw. Sa isang banda, China ay naglalatag ng exclusion zones, enforcement ops, at mass militia deployments. Sa kabila naman, ang Pilipinas ay nagpapakita ng consolidated, coordinated response na hindi na gaya ng dati. Hindi pa perpekto ang capacity natin. Malayo pa ang kailangan nating lakbayin. Pero ang pagbabago ay nagsisimula ng makita, may fleet presence tayo. May joint missions tayo, may support mula sa allies. At may political will na protektahan ang mangingisdang Pilipino. Sa huli, ang mahalagang tanong, saan patutungo ang tensyon? Ang totoo, hindi natin alam. Pero kung may isang malinaw na realidad, ito yun, habang lumalakas ang military posture ng China, habang lumalabas ang ganitong klaseng wargame results, at habang tumataas ang pressure sa Indo-Pacific, mas magiging mahalaga ang bawat galaw, bawat barko, bawat surveillance flight, at bawat diplomatic na pahayag.
Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang geopolitical storm. Pero ang magandang balita, hindi tayo mag-isa, at unti-unti na nating pinapatunayan na kaya nating tumindig sa sarili nating paa. At sa pag-usad ng mga araw, linggo, at buwan, isa lang ang siguradong dapat nating tandaan, ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng politika, militar, o diplomasya. Ito ay isyu ng kabuhayan, ng karapatan, at ng pambansang dangal. At dito, hindi pwedeng umatras ang Pilipinas.